yung audio na naririnig dito eh. Ano sabi ng ating Panginoon? Ang madalas na sagot pala, nagpipray naman ako, pastor. Bago ako matulog, kahit hindi ako nagsisimba, nagpipray ako. Pero sabi nga ni Kristo rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Anong katangian po ng isang taong papasok sa langit? Ito sabi ng Bible, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Isang katangian ng isang taong papasok sa kaharian ng langit ay gumaganap siya ng kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Hindi na ang kanyang kalooban o kalooban ni numang tao, kundi ang kanyang ginagampanan ay ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Yan po ang katangian ng isang taong sasalangit. Hindi ko sinabi, yan ang daan. Kundi, dahil siya'y naligtas dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang katunayan na siya ay sasalangit, ginagampanan niya ang kalooban ng Diyos Ama. Yan ang isang katangian ng isang tao na sasalangit. Dito po sa binasa nating talata sa Juan 15, 1 hanggang 8, ay inihahayag ang kalooban ng Diyos dito ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang kalooban ng Diyos na kanyang sinasabi patungkol sa buhay ng isang Kristiyano? Ang pagiging mabungang Kristiyano. Kung inyo pong susuriin, ang 8 talatang binasa po natin, sa 8 talatang yan, 6 na beses nabanggit ang salitang bunga. Bilangin po ninyo pag uwi ninyo. Whether it is in the English Bible, the King James Version, o Tagalog ang inyong babasahin, 6 na beses nabanggit ang salitang bunga on these 8 verses. Sa Bible interpretation, kung gusto mong malaman ano ang tema ng isang grupo ng mga talata, isang paraan mga kasama, ay markahan mo ano ang madalas mabanggit na salita. The most oft-repeated word, tandaan mo yon. Now, that could be the main idea. That could be the main point ng passage. And in this passage, ang madalas mabanggit mga kapatid ay ang salitang bunga. Kaya hindi ho masama o hindi ho mali na sabihin ko, ito pong John 15, verse 1 to 8, ito'y tumutukoy sa isang buhay Kristiyanong mabunga. Gusto ko pong simulan ang isang mabigat na statement ngayong gabi. Ang tunay na Kristiyano ay nagbubunga. Ang tunay na Kristiyano, nagbubunga. Tinanong ako ni Sister Mariel kanina, ano bang mga bungang binabanggit dyan? Well, nakita ko sa Biblia, mayroong 3 uring bunga ang isang Kristiyano. Number 1, sa Matthew chapter 7, verse 20, and ye shall know them by their fruits. Yan po ay the fruit of salvation, yung conversion. Makikita mo ang isang tao na siya'y tunay na Kristiyano, may bunga ng kaligtasan. Ano po yun? Ang pagbabago. Pangalawa, sa Galatia, kabanatang 5, nabanggit po doon ang bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, and so on and so forth. Ano po yun? Iyon pong mga binanggit na bunga ng Espiritu, actually ay katangian po yan ng ating Panginoong Kristo. Na pag tayo'y lumalago sa ating buhay Kristiyano, yung wangis ng ating Panginoon ay nasasaksihan o nababanaag sa ating pagkatao. In other words, yun yung wangis ng ating Panginoon, yung kanyang katangian kagaya ng pag-ibig, ay napapahayag sa atin hong pagkatao. At pangatlo po, sa John 15:16, ito po ay ang bunga ng soul winning. Ang bunga ng mangga ay kaimito. Hindi, mangga. Ang bunga ng durian ay durian. Kung ano ang uri, gayon ang bunga. Ang bunga ng Kristiyano ay Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay nagbubunga.
na meron pong 5 bagay na nais ko pong dalhin sa inyo ngayon pong gabing ito patungkol sa binasa nating mga talata. Let us go to the first one. Verse number 1, ang Panginoong Hesus ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang tagapag-alaga. Ito po ay pagsasalarawan, mga kapatid, kung ano ang ating Panginoon at kung ano ang Ama sa Kanya at kung ano ang mga Kristiyano sa ating Panginoong Kristo. Maliwanag po sa talatang 1. Sabi ng ating Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas. Wala po tayo gaanong puno ng ubas sa Pilipinas, liban po sa Agoo, La Union. Noon pong panahong ako ay elementary student at ipinagbawal ni Presidente Marcos ang importation ng mga imported fruits. Napakamahal ng ubas. At ang naalala ko lamang na nabibiling locally produced na ubas ay nanggaling po sa Agoo, La Union. Yung kulay berde na ubas noong unang panahon. Kaya marami po sa atin, hindi po tayo acquainted o hindi natin gaano alam anong itsura ng ubas. Ito po ay gumagapang at nilalagyan po ng trellis. Ano ba trellis sa Tagalog? Balag. Okay. Balag. Balag. Doon pinagagapang po yun. Kaya pag nakita po ninyo, ito pong ubas, walang halaga ito. Hindi mo pwedeng gawing pangkesame dahil napakalambot. At paano mo gagamitin pangkesame? Balo-baluktot yun. Now, the only use ng vine ay ang bunga nito. Are you listening? At inyong makikita, so close, yung vine at yun pong sanga. Halos di nyo makita saan nagsimula yung puno, saan nagsimula ang sanga, o saan nagtapos ang puno at nagsimula ang sanga. It looks the same. Pero ang gusto ko pong makita po ninyo, yung sinabi ng ating Panginoon, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Yung daw vine dresser ay ang Ama. Tingnan po ninyo, 2, ang pangangalaga ng Ama. Sa talatang 2. Una sa lahat, ang Diyos Ama ay naghahanap at naghahangad ng bunga. Ito'y isang doktrina na hindi naidikdik sa mga pulpito. Maraming mga nagsitanggap daw sa ating Panginoon na sila'y nasiyahan, na sila'y naligtas, so self-centered, masyadong makasarili, na they really don't care, wala silang pakialam kung yung kagustuhan ba ng Diyos ay nangyayari sa kanilang buhay. Napakaraming nagsasabing Kristiyano ay hindi seryoso sa buhay Kristiyano sapagkat marahil hindi naliwanagan na hangat at hanap ng Diyos sa bawat naligtas ang maging mabunga. Sipin nyo, ang akala natin, ang tungkulin lamang natin, pumasok sa simbahan. Hindi ko sinasabi, mga kasama, na nakapagliligtas ang pagbubunga. Hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, pagligtas ka, nagbubunga ka. Ulitin ko po, pagligtas ka, nagbubunga ka. So, ang pangangalaga ng Ama, 2, inaalis ang bawat sangang hindi nagbubunga. Tanong, salita ko ba yan? Alam niyo kung minsan po, tayong mga mangangaral, pinipilit natin yung ating mga preconceived ideas. Pinipilit natin yung gusto nating maging pakahulugan ng talata. Natatakot tayo. Baka mabunggo ang ating mga paniniwala.
na baka basagin ng salita ng Diyos. Pero hindi ganun eh. Ang salita ng Diyos ang siyang dapat masusunod. Kung halimbawa ang salita ng Diyos ay klaro na tinutumbok ang mali nating pagkaunawa sa Biblia, huwag nating panindigan ang maling pagkaunawa kung hayag na yung ating paniniwala ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Pansinin po ninyo ang talatang 2. Una, nakita natin ang Diyos sabay nag-aahangad at nag-ahanap ng bunga. Hahanapan tayo, mga kapatid. Hahanapan ng bawat isang nagsabing Kristiyano ng bunga ng kaligtasan, ng bunga ng Espiritu Santo, ng bunga ng pag-aakay ng kaluluwa. Kung walang bunga, ano sinasabi ng Panginoon? Talatang 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Sino nagsalita niyan? Meron pa ho ba tayong itatanggi? Napakaliwanag ang sinabi ng ating Panginoon, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ang layunin, ang kalooban kasi ng Diyos, pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay magbunga. Ngayon, kung wala kang bunga, napakaliwanag ng sinabi ng ating Panginoon, inaalis ang bawat sangang hindi nagbubunga. Sumunod po, Kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang lalong magbunga. Pansinin po ninyo sa talatang 2 pa rin, ikalawang bahagi, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Tawag po nito sa Ingles, mga kapatid, pruning. Pag yung sanga ay namumunga, ang gagawin po ng tagapag-alaga, kanyang puputulan ng bunga. Or rather, yung sanga, para lalong magbunga. Masakit po ang prosesong to. Kaya minsan sa atin, marami sa atin ang nagtampo sa Diyos. Ako'y nagpakatapat, marami akong nagawa para sa Panginoon, ba't niya pa ako sinubok? Ang tawag po dyan ay pruning. Yan po yung sinasabi po rito, Kanyang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang lalong magbunga. Yan ang kalooban ng Diyos sa bawat Kristiyano na tayo ay magbunga. Hindi po layunin ng Diyos na ang mga nagsasabing Kristiyano pagdating sa iglesia ay mga palumuti lamang. Mga tao lamang na tagapagpainit ng upuan. Nang ginawa lamang ay pumasok sa simbahan, walang paglilingkod, walang pagsisilbi, walang pagsasakripisyo, walang paghayo upang magbahagi ng salita ng Diyos. Now listen, kung ganyan ang iyong buhay, nasa labas ka ng kalooban ng Diyos, may dahilan ka sa gabing ito na lumapit sa Panginoon at magsisi at magbago upang ikaw ay gamitin at maging mabunga. Ano pong gamit ng Diyos sa paglilinis? Gamit ng Diyos Ama sa paglilinis ay ang kanyang mga salita. Sa talatang 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Alam niyo mga kasama, kaya po sa atin pong mga churches, ang pulpito ay mayroong primacy, pangunahing lugar, mahalagang lugar. Bakit po? Dahil dito sa pulpitong ito, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay dunong para tayo maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kaya pag tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos, nalalaman natin ang kaligtasan. Lumalakas tayo sa ating buhay Kristiyano at pinapaging banal tayo ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay gamit ng Diyos, instrumento ng Diyos sa kanyang paglilinis sa ating buhay. Pag ang Biblia po ay sarado sa ating mga churches, may problemang malaki ang ating mga churches. Pero pag ang Biblia po ay laging ipinapangaral, binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa sa atin
upang malaman ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Na kapag papanalamin tayo, nakikita natin kung tama pa ba ang puso natin sa Panginoon. Tama bang ating mga layunin sa harapan ng Diyos? Tama bang ating sinasabi, ang ating iniisip, ang ating gawain, maging ang ating damdamin? Gamit ng Diyos Ama sa paglilinis ay ang kanyang mga salita. Kaya si Kristo ang puno ng ubas, ang Diyos Ama ang tagapag-alaga ng ubas, ang Diyos ay naghahangad ng bunga at naghahanap ng bunga. Kanyang inaalis ang hindi nagbubunga. Kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang lalo pang magbunga. Ikatlong bagay po, ano ang susi sa pagiging mabunga? Talatang 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. What an invitation. Kay dakilang paanyaya na mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sino ang susi sa pagiging mabunga? Hindi po ano ang tanong, ang tamang tanong, kundi sino ang susi sa pagiging mabungang Kristiyano ay si Jesus. Ang kondisyon ay manatili tayo sa Panginoong Jesus. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Yun pong salitang abide sa ibang salin ng Bibliyang Pilipino ay manahan. Ang ibig sabihin, si Kristo ay hindi pasyalan, kundi tirahan. Kagaya halimbawa sa ating bahay. Ang bahay po natin, ang ating kani-kanyang bahay, saan man tayo pumunta, alam natin, kung halimbawa umalis ka man 3 araw, uuwi ka rin sa bahay mo. Tama? Umalis ka ng umaga na malengke ka, saan ka uuwi? Sa bahay mo. Pumunta ka halimbawa ng mall, maghapon ka doon. Nag-window shopping lang. Saan ka uuwi? Sa bahay mo. Kaya ko to sinasabi, dahil si Kristo hindi pasyalan. Hindi po siya kagaya ng hospital na dadakuin mo lamang pag may sakit ka. Siya ay ating tahanan. Sa Kanya tayo mananahan. Sinabi rito ni Kristo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Yan ang susi sa pagiging mabunga. Yung nananahan tayo o nananatili tayo sa ating Panginoong Hesus. Na bakit kailangan nating manatili sa Panginoong Hesus? Bakit? Bakit? Sapagkat kagaya ng isang sanga, ang buhay at lahat ng sustansya na kailangan upang lumago at magbunga ang sanga ay nasa puno ng ubas. Sinabi ng ating Panginoon yan sa talatang 4, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Pag pinutol ko ang halimbawa, isang halaman po riyan, may buhay pa ho ba yun? Wala na. Walang sariling buhay ang sanga. Ang buhay ng sanga ay kung nakadikit sa puno. Kaya kung gusto ng kung ang isang sanga ay lalago at magbubunga, kinakailangan ay nasa puno siya ng ubas. Gayon din ang isang Kristiyano. Si Kristo, ang buhay ng isang Kristiyano, walang sariling buhay spiritual ang Kristiyano. Ang buhay ng isang Kristiyano ay utang at nagmula ito sa ating Panginoong Kristo. Tandaan natin, bago ang isang tao ay naging Kristiyano, siya ay patay. Walang buhay sa kalagayang spiritual. Hindi ba ninyo alam yan? Nung hindi ka pa Kristiyano, nung wala ka kay Kristo, anong tawag sa'yo ng Bible? Patay ka. Ito po sabi sa Efeso 2:1, nung unay patay kayo
dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Hindi pa uso ang zombie. Sa Biblia, ang tao zombie na. Ang tao po is a living dead. Kumikilos siya, pero ang kanyang espiritu ay patay. Kaya nung hindi ka pa Kristiyano, walang dating sa iyo ang aklat na ito. Walang dating ang salita ng Diyos. Walang halaga sa iyo ang Diyos. Walang halaga sa iyo ang mga awiting Kristiyano. Sasabihin mo, boring yung mga awitin ng mga Kristiyano. Walang dating sa iyo ang pananalangin. You don't care about spiritual things. You know why? Alam niyo, pag dumating kayo ng dumalo kayo sa mga ganitong pagtitipon, inaanto kayo. Bakit? Because your spirit is dead. Patay ang iyong spirito. Yung sangkap ng tao na nakikipag-ugnayan sa Diyos, walang buhay. Kaya hindi na ka nakararamdam ng gutom. Pero nung ikay naging Kristiyano, iba na. Iba na nung ikay naging Kristiyano. Kasi nasumpungan mo na ang buhay. Juan 14 at nasa talatang 6, sumagot si Jesus. Ito sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Can you imagine? Si Jesus ang daan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya ang katotohanan. Pag si Kristo nagsalita, salita niya ay katotohanan. At siya ang buhay. Kung wala si Kristo sa iyo, wala kang buhay. Na kay Kristo, na Kolosas Kabanatang 3:4, si Kristo ang buhay ninyo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, kung atin pong nakilala ang ating Panginoon, si Jesus ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Mga kapatid, nais ko pong ibida sa inyo na kay Kristo ang lahat ng ating kailangan upang tayo'y lumago, magbunga at magtagumpay. Alam po ba ninyo yon? Lahat ng kailangan natin ay na kay Kristo. Kaya nga, totoo yung sinabi ng isang pastor na kasama ko dati, magtampo ka na sa bigas, wag lang kay Jesus. Magtampo ka na sa bigas, wag lang kay Jesus. Why? Sapagkat si Kristo, nasa kay Kristo ang lahat ng ating kailangan. Halimbawa po, sa Colossus 2:10, ito po ang naging sabi, dito po sa Tagalog Bible, at naging ganap kayo sa pakikipagkaisa nyo sa Kanya. Sa King James po ang nakalagay, and ye are complete in Him. At kayo'y kompleto sa Kanya. Maraming kulang sa ating buhay, pero pag si Kristo ay nasa atin, doon naganap ang ating buhay, doon na kompleto ang ating buhay sa ating pakikipagbaka at ating mga pagharap sa hamon ng buhay. Masasabi natin yung sinabi ni Pablo sa Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang. Sino po yung niyang? Si Kristo na nagpapalakas sa akin. Mga kasama, kailangan natin si Jesus. Gusto mong lumago, si Jesus ang iyong kailangan. Gusto mong magbunga, si Jesus ang susi. Sunod po, ang hindi mananatili kay Kristo ay hindi magbubunga. Napakahalaga nito. Mamaya po, alam ko may mga debate tayo sa isip natin mamaya. Napakahabang panahon, binubuno ko po ang mga talatang susunod. Pero tandaan po ninyo, ang hindi mananatili kay Kristo ay hindi magbubunga. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano po ang katangian ng taong hindi magbubunga? Yung hindi nagpapatuloy sa ating Panginoon. Now, can you imagine, you think for a while, paano mong manatili sa Panginoon? Ibig sabihin, meron kang ayaw sa Panginoon.
Ang Panginoon, kailangan mo lamang siya pag may kailangan ka sa Kanya. Ginagamit mo lamang ang Panginoon. Kaya nung may sakit ka, lumapit ka sa Panginoon. Pero nung gumaling ka na, nilimot mo na ang Panginoon. Ginagamit mo lamang ang Diyos. Hindi ganyan ang tamang pagtrato sa atin pong Panginoong Diyos. Kaninang umaga, nagpaalala ako sa mga kabataan na sila'y mabuti lamang pag nandyan ang kanilang mga magulang, kanilang ama't ina. Pero pag wala na ang kanilang mga magulang, yung mga bagay na ipinagbabawal ng kanilang mga magulang ang siyang kanilang ginagawa. Ang tawag ko po sa ganong ugali, ipokrito, traidor. Hindi ba? Ano ba tawag mo doon? Hindi ba pagiging ipokrito yun? Ang bait-bait mo, opo mami, opo daddy. Pero pag wala na si daddy, wala na si mami, yung ipinagbawal ng iyong mga magulang yan ang iyong ginagawa, hindi ba pagtatraidor yun? Sige po mami, alis na po kayo. Kami na po bahala dito. Hindi ba pagtatraidor yun? Aba, pag hindi kayo nagalit mga magulang sa ganong asal ng inyong anak, kayo na mismo ang nagtutulak sa inyong mga anak na maging masamang tao. Tawag ko po dyan, madalas kong sabihin pag ako'y nangangaral sa pagdidisiplina, lagyan nyo ng hangganan ang kasalanan ng inyong mga anak. Ay kagaya po nito, ba't hindi ka na natili sa Panginoon? Bakit mo iniwan ng Panginoon? In fact, sa verse number 5, ang pagkakasabi dito, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, humiwalay ka sa Panginoon. Alam niyo ang tunay na pananampalataya, hindi yung nanampalataya ka 2020. Ngayon 2025, talikod ka na sa Panginoon. Sasabihin mo, ay ligtas yan. No. Ang tunay na biblical na pananampalataya, nung ito'y nagsimula, ay nagpatuloy. Mawawala lamang ang pananampalataya. Alam niyo kailan? Pag nakita natin ang Panginoon, ang ating pananampalataya ay titigil na. Bakit? Nakita na natin ang Panginoon. Kilala niyo ba si Billy Graham? Si Billy Graham po ay isang Baptist evangelist. One of the few famous evangelists in America na wala tayong narinig na sabit. Except nung kanyang pinuri ang Pope. Na yung ipinangaral ng Pope, ang siya rin kanyang ipinapangaral. Alam po ba ninyo na may kaibigan po si Billy Graham na sinasabi nila kung nagpatuloy, mas magiging malaki at mas magiging magaling na mangangaral kaysa kay Billy Graham. Ang kanyang pangalan ay si Charles Templeton. Si Charles Templeton, very close friend ni Billy Graham, very influential sa buhay ni Billy Graham, kaya siya naging evangelist. One day, sinabi niya, hindi ko na pinaniniwalaan ang dati kong paniniwala. Kaya nagkaroon ng diskusyon. Ito ba ay isang pangyayari na naligtas at hindi na naligtas? No. Wala pong tunay na ligtas na nawawala ng kaligtasan. At walang tunay na naligtas na nanampalataya na dumating ang oras, nagsabi, hindi na ako naniniwala. Napakarami pong nangyayari niyan sa Amerika. Mga kilalang mangangaral na dati nagsabi, ako ay naniniwala sa Diyos, but now, sinasabi niya, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagbasa ng aking naisulat na libro na hindi totoo lahat ng aking itinuro sapagkat wala palang Diyos. Now, I would like to tell you this. From the very beginning, that person was not saved. Sa pasimula, ang gayong tao'y hindi naligtas, walang tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya nagpapatuloy na nagtitiwala sa Diyos
hanggang bumalik ang atin pong Panginoong Kristo. Ang hindi nananatili kay Kristo ay hindi nagbubunga. Kaya alam po ninyo, pag hindi tayo nagbubunga, magsuri tayo. Am I really a Christian? Hindi ho pwede. Hindi tayo aktibo sa gawain ng Diyos. Wag po sanang mangyari ang mga nangyari sa Amerika. Alam niyo sa Amerika, napakaraming churches, ang lalaki ng mga buildings, walang tao. Ang mga naroroon, mga matatanda. Kasi naniniwala ako, pagkakamali ng mga matatanda, masyado na kasi silang naging soft sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, na pinapayagan nila Sabado, nagpa-party, uuwi ng madaling araw, 3:00, ang pagsamba, 9:00, nag-aaway pang mag-asawa, sasabihin ng tatay, gisingin mo na yung ating mga anak. Sasamba tayo. Sasabihin ng nanay, napakalupit mo naman, kita mo nga umaga na umuwi. Puyat yan, gigisingin mo para sumamba. Nangyayari po ba yan? Nangyayari yan. Pero dapat, bakit mo pinayagan ng Sabado na magparty? O bakit ka pumayag nagpa-party ang iyong anak? Hindi gawain ng Kristiyano yan. Alam ninyo mga kapatid, mag-away na tayo dahil sa tama, dahil sa totoo, dahil sa katotohanan, dahil sa kabanalan. Meron po akong isang tanong. Anong ibig sabihin ng pananatili kay Jesus? Kasi paulit-ulit sinabi ni Kristo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Paulit-ulit po yan. Ano bang ibig sabihin? Una, ang ibig pong sabihin mga kapatid, tanggapin mo si Jesus. Alam niyo po, sa ating mga Pilipino, ang babaw ng pagkaunawa natin sa salitang tanggapin mo si Jesus. Sa atin, pagalang lang yun Lumabas ka, kausapin mo yung lasing dyan. O yung sabog sa shabu. Tanungin mo, gusto mo bang tanggapin si Jesus? Aba, syempre naman, baka saksakin kita ngayon dyan Kala mo sa akin, ateista? Sa Pilipinas kasi, si Jesus palasak. Sikat sa maling kasikatan. Pero ba't ba natin kailangan tanggapin si Jesus? Bakit kailangan nating tanggapin si Jesus? Hindi lamang po dahil sa paggalang. Pakinggan po ninyo sa Juan 6:54. Sabi rito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Hindi po ito communion Ang tinutukoy po rito ay pagtanggap mismo sa ating Panginoong Kristo. Yung tumanggap sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Isipin nyo, nag-share ka ng gospel, nagsimula ka sa pagtanggap kay Jesus. Alam nyo, maraming pastor ganyan mag-soul winning. Nagbukas ng Bible. Kaibigan, gusto mo bang tanggapin si Jesus? Walang pagkaunawa. Ba't mo kailangan tanggapin si Jesus? Painumin mo ako ng gamot, hindi ko basta-bastang inumin. Alam ni Sister Mariel yan. Pag binigyan niya ako ng gamot, ang tanong ko, anong gamot yan? Para saan yan? Abay, magtanong ka. Baka may galit sa iyo, nagbigay ng gamot, nilalason ka na. Bakit mo tatanggapin si Jesus? Alam niyo ba't mo tatanggapin siya? Kasi makasalanan ka. Bakit ko kailan tanggapin si Jesus? Kasi makasalanan ako.
Kailangan ko ng tagapagligtas. At ang tanging tagapagligtas ay ang pangalan niya ay Jesus. Siya lang ang gamot laban sa aking kasalanan. Siya lang makapagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabihin natin na manatili tayo sa ating Panginoon, magsisimula po iyan sa pagtanggap kay Jesus. At paano natin tinatanggap si Jesus? Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsampalataya. Si Apostol Pablo, sa kanyang patutuo sa Gawa 20, kay sipag niyang mangaral, hindi ko po natapos ang preaching ko kanina because I felt exhausted. Galing po ako sa sakit. Meron pong isang portion po doon, yung kanyang kasipagan bilang mangangaral. Kompleto siyang mangaral. Pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Kristo. Maraming nangangaral, tanggapin lamang. Paano tatanggapin? Ituro mo ang pagsisisi. Sapagkat liban ng tao'y magsisi, mapapahamak siya. Ituro mong manalig siya kay Kristo Jesus, sapagkat walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Kristo. Talatang 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay nananatili sa akin at ako ay sa Kanya. Yan ang ibig sabihin, manatili sa Panginoon. Ang una ay tanggapin mo ang Panginoon. Pangalawa, ang ibig pong sabihin, manatili tayo sa ating Panginoon. Manatili sa spiritual na ugnayan sa Panginoon. Yung ating spiritual fellowship with God. Manatili sa spiritual na ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin. Pansinin po ninyo sa talatang 7, John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napansin po ninyo kung paano tayo mananatili sa spiritual na ugnayan o sa spiritual fellowship? Ang salita ng Panginoon manatili sa atin. Alam niyo, ang isang Kristiyano dapat gutom sa salita ng Diyos, sabik sa salita ng Diyos, hangad na marinig ang salita ng Diyos, pero hindi papasok sa kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga. Yan po ay dapat manatili sa ating puso. Kagaya ng patutuo ni Haring David sa Psalm 119 verse 11, sinabi niya, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang iyong salita ay aking itinago sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Anong ibig sabihin manatili tayo sa Panginoon? Pangatlo, pagsunod dahil sa pag-ibig. Pansinin po ninyo sa 9 at 10. Kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din naman minamahal ko kayo. Sa talatang 9, huling bahagi, manatili kayo sa aking pagmamahal. Paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin yung manatili tayo sa pagmamahal ng Panginoon? Ang kasagutan ay nasa talatang 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Ang manatili sa pag-ibig ni Kristo ay sundin ang kanyang mga utos. Nananatili ba tayo sa ating Panginoon? Tayo ba ay tunay na tumanggap sa Panginoon? Tayo po ba ay nanatili sa spiritual na ugnayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin? O tayo po ba'y masunurin ng mga Kristiyano? Ika-4 po, nais ko pong pansinin ninyo ang kasasapitan ng taong walang bunga. Ito po yung pinagdidibatihan na sinasabi ko kanina. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin,
Siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Pag inyo pong inaral ang mga paniniwala ng mga mangangaral at ng mga expositors, meron pong tatlong views. Mayroon pong tatlong katuruan kung ano itong sinunog na sanga. Number one, ito ay mga ligtas, subalit isang araw tumalikod na wala ang kaligtasan, sila ay sinunog. Of course, we don't agree with that. Hindi tayo naniniwala. Minsan ikay naging anak ng Diyos, hindi ka na pwedeng hindi maging anak ng Diyos. We reject that view. Na itong nabanggit na sinunog na sanga ay mga Kristiyano dati tumalikod sa Diyos na wala ng kaligtasan ibinulid. We reject this view. Meron naman pong ikalawa, pananaw ito ng nakararami. Naligtas, lumayo sa Panginoon, at nung siya ay hinatulan sa judgment seat of Christ, nasunog ang lahat ng kanyang ginawa. Dati yan ang aking posisyon. Ikatlong posisyon, itong sinunog na sanga ay mga taong nakatikim ng kaalaman. Kagaya ng sinabi sa Hebreo 6, nagkaroon ng kaalaman. Nagkunwaring Kristiyano. Subalit isang araw, nahayag ang tunay niyang kalagayang espiritual, kagaya ni Judas. Alam po ba ninyo, maraming tao na nasa mga iglesia ng Panginoon. Kay tagal ng mga Kristiyano, sabi nila, yan ang kanilang pahayag, Kristiyano ako. Pero ba't walang bunga? Bakit hindi mo makilala na siya'y Kristiyano? Bakit walang katunayan na siya'y ligtas? Bakit hindi siya nagpapahayag ng init ng kanyang pag-ibig sa Panginoon? Ang sangang susunugin ay kagaya ni Judas, bagaman nagpakita na kumikilala kay Jesus, subalit ang tunay niyang kalagayan ay nahayag sapagkat hindi siya nanatili kay Jesus. Yan pong issue rito mga kasama. Kung sino man ay hindi nanatili sa akin, ang tunay na Kristiyano, anumang pagsubok, anumang pag-uusig ay nagpapatuloy sa atin pong Panginoong Jesus. Parang isang pakunwaring Kristiyano, pag dumating ang pagsubok, tatalikod yan. Hindi yan ang tunay na katangian ng biblikal na pananampalataya. Ikalima po. Ano ang kasasapitan ng mabunga? Ito ang kalooban ng Diyos sa tunay na mga Kristiyano, na maging mabunga tayo. Kanina tinitingnan ko yung mga kalalakihan, mga miyembrong lalaki ng iglesia dito sa Payatas. Nangarap ako eh. Ano kaya isang araw may tawagin sa inyo magpastor? Isang araw sabihin ninyo, kaya tuloy, umigting ang pagnanasa ko na pag-igihin ang ating Bible school. Magsanay tayo ng mga lalaki na hindi lamang naglilingkod dito. Itong inyong church. Ito yung inyong training ground. Pero isang araw, ahayo kayo. Gusto ko pong malaman po ninyo na itong mga pastor, ito mamamatay po sila. Maliwanag, Pastor Jun, ha? Sino magpapatuloy? Ang kasasapitan ng mabunga. Una, masaganang buhay.
Pansinin po ninyo ang talatang 7. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Tingnan niyo po ang ang pangako ng Panginoon. Hingin ninyo ang anumang inyong nais. Ito'y gagawin ko para sa inyo. Alam niyo po, kagabi, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Kasi sabi ko, Panginoon, mukhang hindi po ako nanalangin pagalingin niyo ako. Can you imagine, may sakit po ako. Siguro naisip ko lang, automatic na. Pero inalala ko, did I ever ask God to heal me? I think I did not. And I have to confess that sin. Na hindi ako nagsabi sa Panginoon, Lord, pagalingin niyo po ako. Alam niyo sa Bible, sabi ni Jesus, ask and it shall be given you. Humingi ka at ibibigay sa iyo. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Kaya ako nasabi, masaganang buhay, sapagkat ang pangako ng pag nanatili tayo sa Kanya, ang salita niya ay nanatili sa atin. Hingin ninyo ang inyong nais. Ito'y gagawin para sa inyo. What I promise. Masaganang buhay. Pangalawa, ang Diyos Ama ay naluluwalhati pag mabunga tayo. Alam po ba ninyo, yung maluwalhati ang Diyos, that is the very reason every true church exists. Yung maluwalhati ang Diyos sa church na ito. Hindi si Pastor Ira. No. Walang sino man dapat itaas. Walang pwedeng pumantay sa ating Panginoon. Dapat po sa kanyang iglesia, He will have the preeminence in all things. Magkaroon siya ng kadakilaan. He should be the number one. No one should ever come close to the preeminence of Jesus. He alone must be the exalted one. Siya lamang dapat. Paano natin siya maluluwalhati? Verse 8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Hindi ang magbunga ng isa, particular, sinabi ho, magbunga ng marami. Maluluwalhati ang Diyos sa iglesyang ito at sa bawat isa sa atin kung magbunga tayo ng marami. Pero ating pagkatandaan, kung gusto mong magbunga, kailangan mong manatili kay Kristo. At ano po ang ibig sabihin ng manatili? Ang simula niyan, tanggapin mo si Jesus. Kailangan kang maligtas. Pag ikaw ay hindi ligtas, patay ka, paano ka lalago at magbubunga? Ang patay, hindi lalago. Ang hindi lumalago, hindi magbubunga. Ang hindi nagbubunga, hindi nakaluluwalhati sa Diyos. Pambihira, oh. Isipin po ninyo, napakaraming miyembro ng mga churches sa buong sanglibutan. Laging nagsisimba, pero walang bunga. And do not be satisfied with it. Dahil ang tagapag-alaga ng tunay na ubas ay naghahangad at naghahanap ng bunga. May bunga ka ba? Wala kang bunga. Lumapit ka sa Panginoon sa gabing ito. Baka baog ka. Alam niyo ba mga pastor, merong isang librong dumapo sa aking kamay na ginamit ng Diyos to change the course of our church direction. That really changed yung aking pananaw, and it was based on Isaiah 54.
Sabi ho, yun hong author, 8 beses nakunan ang kanyang misis. Imagine nyo, 8 times. Kung tama ang aking memory. Kaya ho, during that course of 8 miscarriages, nakapag-adapt po sila ng mga babies hanggang sila ay nagkaanak. Ginawa niya pong halimbawa iyon. Sabi niya ang mga churches, kaya hindi nagbunga. Nagdalang tao na ang church, pero nakunan. Napaisip po ako noon. Ilang beses na kaming nakunan. Hindi ko makita ang bunga. And that was the beginning that God changed our journey. Napakalungkot ng isang gawain na laging nakukunan. Hindi nabubuo ang bunga. Walang paglago. Pero gusto ko pong sabihin po sa inyo, Diyos lamang ang makapagpapagaling sa isang mahinang sinapupunan na hindi makabuo-buo ng buhay sa loob ng iglesia. And it will start with the pastor. Don't be satisfied with a barren life, unfruitful life. Magbunga ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin po tayo. Walang tatayo muna. Nandiyan ba, Sister Den? Would you please play then? Nais ko pong magbulay-bulay tayo ngayong gabi. Ang buhay ko ba'y mabunga sa harapan ng Diyos? Magnilay-nilay po tayo. Baka hindi ka pa Kristiyano. Be a Christian tonight. Tumapit ka sa Panginoong Yesus. Magsisi sa iyong kasalanan. Manalig ka kay Kristo. Panginoong Diyos, salamat sa inyong mga salita. Lord, hindi niyo po kalooban na wala kaming bunga. Lord, I pray on the behalf of the congregation tonight. Make us fruitful. If we are sickly, if we are unhealthy, please deal with us. Ayusin niyo po ang aming buhay. Kung meron po sa amin, kahit sa aming mga pastor, work in our hearts. In Jesus' name. Habang lahat nakapikit at nakayuko, Pastor, hindi po ako mabunga. Gusto kong maging mabunga. Pastor, parang hindi pa ako safe. Una, kailangan mong maligtas. Come to Christ. Tanggapin mo siya sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya.
Yan ang pasimula. Manatili ka sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita at pananalangin. Mga kapatid ko, ang Diyos nangusap sa inyo. Inaanyayahan ko po kayo sa altar na ating kausapin ng Diyos. Halipo kayo. Haliho kayo. Diyos lamang ang makagagawang mabunga ang ating buhay. Haliho kayo sa altar. Huwag kayong mahiya. Ikaw at ang Diyos lamang makikinig sa iyong daing. Usapin mo ang Diyos. Sino pa po? Mabunga ka na ba? Haliho kayo. I'll wait for you on the altar. Kausapin natin ang Diyos. Haliho kayo. Just come. Just come. Haliho kayo. Panginoong Diyos, ano man po ang mali sa amin, ano man po ang kasalanan meron kami, ano man ang aming pagkukulang, patawarin at alisin niyo po, Diyos. Gawin niyo pong mabunga ang buhay po namin. Meron man po sa aming kalagitnaan na sa kanyang puso ay nagsusumigaw ang kanyang pangangailangan para sa kaligtasan. Pagkalooban niyo nawa ang taong yun ng pagsisisi at pagsampalataya kay Kristo. Lord, gawin niyong mabunga ang iyong iglesia dito po sa Payatas. Bawat church represented tonight, pagbungahin niyo po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kalawalatian. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito'y aming dalangin. Amen.